Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Ian Perlinhanyo. At ako naman si Laika Vidalia. Kami ang inyong tagapagulat ngayong hapon. Tungkol sa malakas na bagyo na kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. Ang Typhoon Fongwang o mas kilala sa Bagyong Uwan. Ito ay tumama sa hilagang bahagi ng Luzon na may malakas na hangin at matinding pag-ulan. Ayon sa mga balita, mahigit 1 milyong tao na ang na-evacuate bago pa man dumating ang bagyo. May mga naitalang nasawi at nasiraan ng mga bahay at landslide sa mga ilang lalawigan. Matinding pag-ulan, storm surge at malalaking alon ang pinatayang nagdulot ng pagbaha sa ilang coastal areas at mababa. Ngayon, patuloy pa rin ang relief operation at pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Marami pa rin ang nangangailangan ng tulong lalo na sa pagkain, malinis sa tubig, pansamantalang tirahan at kuryente. Mas marinig natin ang kinig ng mga naapektuhan. Pag-uusapan natin ngayon ang live report niya mula sa isang lugar na lubhang naapektuhan ng typhoon. Nia, ano ang kalagayan dyan? Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon, nandito ako sa lalawigan ng Isabela, kung saan marami ang pamilya ang nagronta dahil sa bagyong Uwan. At marami din nagsabi na wala pa sila ng na tulong hanggang ngayon. At ngayon, may isa tayong residente na tatanungin tungkol sa kanyang karanasan tungkol sa bagyong Uwan. At siya ay si Justine May Taguana. Ano po ang matinding naranasan nyo noong bagyong Uwan? Ang matinding naranasan ko noong panahon bagyong Uwan ay yung pagkulan ng aking anak. Ang mahal kong anak, hindi ko man lang nakayanan iligtas yung aking anak sa panahon ng bagyong yun. Ang huling naaalala ko lang sa kanya ay yung paghawak niya sa akin ng kamay ng mahigpit. Sinasabi na, Mama, huwag mo akong iwan. Takot po ako sa ulan. Para nabigo ako bilang isang ina. Ikiramay po ako sa iyong wala. Maraming salamat po. May isang katanungan pa po ako. Ano po ang masasabi nyo sa mga gobyerno o mga tao na nanonood ngayon? Ang masasabi ko lang sa gobyerno at iba pang nanonood ng balitang ito o live na ito ay sana mabigyan nyo kami ng agarang tulong at ipagdasal sa Panginoon na sana ay magiging ayos lang itong kalagayan namin ngayon. Yung mga naapektuhan ng mga bahay at yung mga hanap buhay na naapektuhan rin, sana ay bigyan nyo kami ng agarang tulong. Sa mga nawala ng pamilya o mahal sa buhay, sana isipin nyo na hindi kayo nag-iisa. Nandito din ako. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga residente na naapektuhan ng bagyong Uwan. At ito po sila ngayon. At ngayon, ipapakita ko po ang kalagayan ni Justine Taguana na dahil sa bagyong Uwan, ganito na po ang kanyang bahay na naapektuhan ng bagyong Uwan. At yan na po ang aking maibabalita. Balik sa iyo, Perla. Salamat Nia at sa iyong panayam kay Justin. Sa mga manonood, importanteng maging handa tayo sa susunod. Siguraduhin may emergency kit, alam kung saan ang evacuation center at laging makinig ng news. Pagkakataon upang alalahanin natin na ang kalikasan ay hindi natin lubos na kontrolado. Kaya't ang paghahanda at pagtutulungan ang ating susi.
Ipagpapatuloy natin ang pagbabantay sa mga ulat lalo na sa pagtugon ng pamahalaan at mga organisasyong nagtatapos ang Balitang 5S News. Ako si Rian Pearl S. Eugenio At ako si Laika Midalia. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at mag-ingat tayong lahat.